praise the Lord. Nabasa na tayo nga kapsat, iti teksto tayo, yung kahit mabasaan iti Tagalog ka kapsat. Ganito ang mababasa. Yamang binuhay kayong muli nakasama si Kristo, ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Verse 2, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Verse 3, sapagkat namatay na kayo at ang inyong buhay ay nakatayo sa Diyos, nakatago sa Diyos, kasama ni Kristo. Verse 4, si Kristo ang inyong buhay at kapag siyang nahayag, ay mahahayag din kayong kasama niya at makahati sa kanyang kaluwalhatian. Na po Diyos, iti mong bendisyon dahil iti sa unang nga naibasa. Ang teksto natin ngayon, mga kapatid, ay marami na tayong narinig na version o kanya-kanyang salin, kanya-kanyang interpretasyon sa tulong ng banal na Espiritu. At ang kanyang paggabay, mga kapatid, na ayon sa needs ng kanyang mga anak. Kaya sa hapon na ito, mga kapatid, ang gusto kong i-emphasize natin na pag-uusapan ngayon ay yung salitang kasama ni Kristo. Habang pinag-aaralan natin ang mga salita ng Diyos, mga kapatid, meron tayong bagong natututuhan. Nanyo'y pagangam, sumutlasong. Sumananiti. Ngayong kakapsat, dagiti sasaw ti Apo habang pinag-aaralan natin, ay parang balong hinuhukay natin na napakatamis ang tubig na may inom natin. Ganyan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ang pamagat po ng ating mensahe sa hapon na ito, your wish is my command. Masusunod po ang inyong kahilingan, Panginoon. Ating isipin, mga kapatid, ng ating Diyos, di ba, nung sa unang tipan, ang lahat ng kanyang sasabihin ay mangyayari. Lahat tayo, kailangan natin ng Diyos. Yes, correct. Unay pa, kita ako, mga kapsat, ngahanam mo na ako Diyos. Kitaan tayo, tiga maudyanan, niya po Diyos, kasapulan na. Di tao, nga hanam mo niya po Diyos, iso ti pagkararagan na, tiga maudyanan ng aldaw. Di tao nga sana amo niya po Diyos, isumad lang iti pagkamangan na, aglalo marigatan ng kakapsat. Hello. Meron din akong sasabihin sa inyo sa hapon na ito, mga kapatid. Meron din kailangan ang Diyos sa atin. Kaya tayo na kanyang iniligtas, minahal ng walang kondisyon, tayo na ambasador ni Kristo, merong ipinapagawa ang Diyos sa atin. Ano-ano ba ang nais ng Diyos sa atin, mga kapatid? Number 1, God wants us to retain something in our life, karapsa. The word retain, mga kapatid, ang ibig sabihin ay panatilihin, manatili. Pagtalinadan, iti Ilocano. Lumangan tayo at da iti built-in system, iti bagi tayo, tatnong iti kasta, i-distribute na iti body organs tayo. Haan nga mabalin, nga amin na kinnan tayo kakapsat, kat at talinaad, puno agritain higay unod tayo. Science, kakapsat.
In the same way, in our everyday life, mga kapatid, iba't iba ang naranasan natin sa buhay. Mabigat ang dinadala dyan sa dibdib mo. Maraming umaagaw sa attention natin, mga kapatid. Yan nga, social media, urayhan mo kaya tagpindot niya kakabsat. Tapasam lang gumalisat. Ngayon nagadon iti, napindot tayo. Uray siya kakabsat. Ngayon mawantidakas na. Ngayon kita antay, iti epekto na, iti biyag tayo, kakabsat. At adong iti oras tayo, iti panag Facebook. So nga masapol, kunan ang kakabsat niya kasjay, built-in system, iti physical tayo nga bagi, nga masapol nga da iti agtalinaet. Merong manatili at da itagbati kakabsat nga nutrients nga may distribute kadagiti organs tayo. Kastamot tina espiritual nga panagbiag tayo kakabsat, hindi we are spiritually dead. Ngam gaputan nagipagungan tayo kang Kristo, we are spiritually alive. Kahit may bigatin sa buhay, dala-dala, maraming problema, paspasamak ti panagbiag, we should have a system, mga kapatid, that can retain what is only necessary in our lives. Do you have that system, mga kapatid? What is that, Pastor? Nya dayjay nga masapul nga talinaed iti biag tayo. Isu dayjay kakabsat relasyon tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw iti Apo. Isu ti relasyon tayo ken ni Apo Dios. Isu di bagbaga nga kasama si Kristo. Gapu na nga kakabsat nga kasama si Kristo, meron tayong relasyon sa ating Panginoon. Hallelujah. Masapul, kakabsat, yung relasyon tayo na Apo Diyos, saan tayo nga baybayan? Because that relationship is the best relation you have. Amen? Tanawan ken ka, iti nga relasyon kakabsat, it makes your life difficult. It makes your service to God difficult. Kakabsat, rigrigat lati bagbagam. Kakabsat, awan laki di rigat. Kakabsat, iti nga malam. One, busy tayo. Mabannog tayo at trabaho tayo. Kasi kailangan natin yan. Maminanok nga ibang kakabsat, love your word because it is the source of your living. Ay atong ti trabaho mga po tayo so iti pagbiag mo. Ngam kunana love God above all because He is the source of your life. Amen. Praise the Lord. Okay, baga nga hanggang trabaho ng kapsat. Taga po iti trabaho, iti paggapuan, iti pagbiag tayo. Nyam, kakapsat, ti relasyon mo iti Diyos, isuguma iti manatili at talinangit. Hindi dapat na ito ay iyong pabayaan, di dapat na ito ay mawala. Mga kapatid, yan na nga lang ang nasa iyo. Mawawala pa, mga kapatid. Kaya, mag-ingat po, mga kapatid. Yan na nga lang sa'yo, kukunin pa. Ang daming nagaguti makaagaw, iti atensyon, gagapsat, iti dahi tingalubong.
So, ingatan natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. At kung ito yung napabayaan, magsasuffer ang iyong spiritual na pamumuhay. Magsasuffer, mga kapatid. So nga, nuapay ang nagado. Iti Kristiyano nga awanan. Nagsipot ta binaybayandan iti relasyon na ginapo Diyos. Sad to say, mga kapatid. So nga, kunanang entay aywanan, sa limut-mutan, tenton na baybayam, ay pay, itibiyag mo kunana di kanta rapsat. Han nga maragsakan ni Apo Diyos, no nabaybayam, iti relasyon mo, kenkwana, purihin ang ating Panginoon. Dahil tayo muna kakapsat, nga kayat ni Apo Diyos, iti panagbiyak tayo. So dayjay, han mo nga baybayan, iti relasyon mo, kenkwana. Agbisi ka, naganapas ni Bishop, very busy, yung manang mabaybayan iti ministry na kakapsat. Agbisi ka, trabaho ka, yung pang-aasim kakapsat, nga saan mo nga baybayan, iti relasyon mo ginapo Diyos. Tahan nga isuna nga maragsakan. Ay pay, iti biyag mo. Nag-relasyon mo kat baybayan. Timay kadua, kunana karagsak, ang pangalawang nais, ang pangalawang gusto ng Diyos sa ating buhay. Some things must be released. Going back to retain, mga kapatid, at dapat built-in system nga excrete waste karapsat itibagi tayo nga saan nga kasapulan yung nagtayo. Pagpunta natin ng birthday, anniversary, o Thanksgiving, hindi nawawala yung foods. Naglalaok, yung karapsat. Naglalaok, halo-halo. Kaya mo natatay, retain, masapol nga din yung trends at bati yung iti bagi. Tatamot, i-release, kakapsat, extreme waste, what is not needed, ang kasapulan, di bagi tayo kunana. So, masapol, nga, may war. No, abang kaya comfort room, kakapsat. Masapol, nga, may war. Kat no may war, basta unay nga, bangar mo. Suray ka lang, agang nga city, nasayaat, kakapsat. Iwar tayo. Tapno ni tigasta makaginawa tayo. Kung kanta, please release me, let me go. Amen? Kasi, nuha mo nga may huwag, kakapsat, dahil taga waste, mapoison ka. Diba? Hanggang makatal na, at tutugal tilingat mo, hanggang atis niya kakapsat. Alimbasagan ka. Kat numaywar mo, water relief. Ako na yun nga, bangar tayo. Likewise, sa buhay natin mga kapatid, sa spiritual nating pamumuhay, anumang bagay na nagpapahirap, nagpapabigat sa'yo, release ko na po Diyos, kakapsat. Release, ipatam ko na po, kakapsat. Saan mo nga kapkapan? Kunana niya po Diyos, ipatamon, anyaman dayta, nga pakarigrigatang, anyaman dayta nga mangpadpadagsan, dita barukong mo, kakapsat. Release. Now, i-release mo. Ipatamon, kunana niya po, duma. No, Lord.
Ibatang kung na po Diyos kakabsat, dali ka nabanbanag, kamang padpadagsan, ken ka. Remove ways, padasang tiyahan, siya kakabsat, ti manungan daw. Mapuisong ka. Padasang nga kapanday tamang padpadagsan ken ka nga banbanag kakabsat. Agmurot ka panunot mo, may stress ka pa ay. Yung kasapulan ng absat nga i-release tayo. Tapno ni tikas ta, mabangaran tayo. Anyaman dayta nga, dagdalan tayo. Anyaman dayta nga magpadpadagsan ka, kakabsat. Iti dayta nga release ko na. I-release mo, pakawala mo, nagbatamon. Tangay so, iti mangpakudidit ken ka, mangpakudidit iti panagservim iti apong. Release! Kat nagdang mo mapakawan kakabsat. Urura yung langan nga may dumawat ti pamakawan. Napuna yun niya po Diyos, pinakawan na punayo mo tinakakabsat. Napadasap, tinapakawan. Release your forgiveness. Mayamon, itong mamiris na nga umay, dumawat ti pamakawan ken ka. Kung ang tumod na bayagan nga pinakamang kakabsat. Amen? Amen. Hallelujah. Mamiris ng tungaw may at pakawan. Di ba? What the relief. Bangal. Di mapadasam. Yung no kapang kakabsat. Nagitibanbanag nga saan nga makayayo iti sangwanan iti apong. Nakuna natin kayat na i-release mo. Tapno ni tikasta, makalaya ka, makadapaw ka. Dayta nga ayam mo. Release, kakabsat. Kung natin ma-release. Amen. Hallelujah. Release, kakabsat. Pakawala mo. Amen. Amen. What the relief? Nung nagapukan ti CR kakabsat, mapangarang ka. Basta mo, dagiti masapul nga, ikatan tayo kakabsat, nga ibatan tayo, nga kapkapa mo na, manunga taon. Sabi na ko taon tigas jayan kakabsat. Amen, kada tayo. Hallelujah. Ti may katlong kakabsat, nga kaya ti apo, kadagiti panagbiyak tayo. Some things must be renewed. Some things must be renewed, kakabsat. Sa ating buhay, yung mga mahilig na magsanla kagaya ko ng alahas, di ba? Lumadanan jay maturity date, dapat i-renew. Nyaman, dagiti kontrata, nga i-renew, kakabsat. Lalo dagiti OFW, ay, nadanon man yung mga taon na pumabangarda. Ag-renew naman na, nagpirmada. Kakabsat. Kastamot, kakabsat, dagiti banbanat, nga i-renew, ngumiti dahi ito yung malam, kaya ti apo kakabsat, nga ipalagit, kada tayo. Dagiti masapul, nga i-renew tayo, itibiyag tayo. Ngumiti dahi ito yung malam kakabsat, kaya kumanday ay, di masapul nga i-renew tayo, dahi vision tayo. We must renew our vision. Ni Apostol Pablo kakabsat, when he said, press toward the mark, kunana, the Philippians chapter 3 verse 13, something in his future that others did not see. Press toward the mark. Meron siyang nakita, mga kapatid, na hindi nakita ng iba. Ganyan din tayo, mga kapatid.
At dahil nakita ni pastor nga sanday nga makita. Amo tayo sa division, sirmata ti Ilocano. Pangitain ba yung pastor? Sa Tagalog, okay. As a church member, mga kapatid, yung church, hindi yung church na building. Ayaw, damalagip ko kabsat, di ko nada nga dati nang kung di church me, kung kapay church sa dyan, kung nada ko ting. Tamu dati church, napintas lang na building. Ha, nato church. Nung nagkakadwa, dagitian nagtiapong agdaydayaw is a church. Kati tuktuko yung magkakabsat nga as a church, si tayong natayo kakabsat. Okay, as a church member, ikaw, ako, siya. Ang church ay di lang as a church, mga kapatid. Hindi lang nagpupunta ng Sunday worship, Wednesday worship. Kasi the church is God's family in charge of God ministry on earth. Datayo nga sa dagiti ambassador ni Apo Jesus. Isu nga datayo iti mangi trabaho, dagiti trabaho nga impaaywan na iti tumunggal may sa kadatayo. Okay. Noong nag-umpisa ang ating ministry sa COG, mga kapatid, purihin ang Panginoon. Nakadanan tayo ti nga taon. Di ba ni church? May isang taon. Okay? Praise the Lord. Dami nating vision. Di ba? Ngayon, ang tanong, mga kapatid, habang tayo ay nagpapatuloy sa paninilbihan sa ating Panginoon, nais ng Diyos na i-renew natin ang vision. Huwag nating hayaan na lumabas nating orasan. Hingin natin sa Diyos na ipakita sa atin kung ano ang gusto niyang gawin sa susunod na taon ng ating ministry. Sabihin natin, Lord, tulungan mo kami, gabayan mo kami. Kung anong gusto mong gawin namin. Salamat sa Diyos, may nag-donate ng mga upuan. Para saan ang upuan, mga kapatid? Pagtugawan. Sana ang vision natin mapuno, mapilakan, dagitang atugtugaw. Iti sumarunong nga tawon, palakpakan tayo man iti apo sa praise the Lord. I-renew tayo kakapsa, dagiti vision tayo. Tatay-tay, ti kayat iti apo, ngaramidan tayo kakapsat. Habang datay padayon, habang tayo ay nagpapatuloy sa mga gawain ng ating Panginoon. Sabihin natin, Lord, gawin mo ang naisin mo sa amin. Your wish is my command, Panginoon. Hallelujah! Gawin natin, mga kapatid, ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi lang kayo, pati ako, mga kapatid. Kung bakit laging umpisa ang mga message na hinahanda ko, mga kapatid, meron palang hinahanda ang Panginoon sa atin. Gawin natin, mga kapatid.
ang nais ng Diyos sa ating mga buhay. Upang sa ganon, ang naisin mo, bibigay din niya sa iyo. Hallelujah. Masakit mga kapatid, pero ito yung totoo. Ito yung totoo na dapat gawin, na dapat sundin ng isang anak ng Diyos. Dagito'y kakabsat. Dagiti kayat niya po Diyos. Hindi pa nagbiyak tayo. Yung dagito'y nga talong. Dagito'y nga implastar ko kakabsat. Iti dahi tayo nga malam. Number 1, manatili ang relasyon mo sa Kanya. Whatever it takes, kakabsat. Dahita ati san mo nga baybayan. San mo nga pupukawon, dahita relasyon mo kini Apo Diyos. Number 2, kakabsat. Release. Ibatamon. Palubusamon. Dagiti mangpatpadagsen ken ka. Palubusamon, ikatemon, pakawalamon, dagiti banbanag, ngahaan nga makayayo. Iti sangwanan ni Apo Diyos. Kan maudi, renew, kakabsat. Renew our vision. No kasano, kakabsat, tikaadong kapintas, iti vision, iti nangarugita yung mas pa'y kuma. Kado, kan napimpintas pa'y. Nga vision tayo. Iti pinagpatuloy tayo, kakabsat. Sabit and Bali Church. Kung ano man, mga kapatid, ang pwede mong gawin, gawin mo. Kung ano man ang pwede mong i-contribute, huwag kang mahiya na sabihin. Huwag kang mag-atupili na sabihin. Kasi mga kapatid, meron kaming nakikita na hindi nyo nakikita. Meron kayong nakikita na hindi namin nakikita. At tinulong kakabsan. Tatlong lumuras. Iti trabaho, iti apong, iti dahito nga lugar, kan iti Palincanawal Church. Hallelujah. Oh, hallelujah. Madaydayaw iti apo. Dagito'y kakabsat, dagiti sasaw iti apo, iti dahito nga malam. Naman lakadi, sapay la kuma, nga nang nayong mananggada tayo. Nga dagito'y nga sasaw iti apong, nga sanlang ko mga nabindisyonan tayong yung pakatinggaran, pakababalawan, pakadakkelan, paka-motivatan tayong itina-espirituan nga panagbiyak tayo, purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Ating awitin ang ginamit natin kanina mga kapatid. Walang mahirap sa'yo. Dawatik ang dumakdat tayo agsa. Punulaw na yung awan, itinaligat ka na po Diyos. Kadagiti kayat na, nga paparamit kada tayong gawatin tayo lang, ititulong na. Ganiti gabay na, tatlong iti kasta. Dagito'y nga kayat na nga iparamit kada tayong tadragragsakan tayo kuma nga rangidin. Hallelujah, hallelujah. Alikoros na. Mahirap sa'yo.
na nakalagay sa iyong puso na hindi mo mabitaw-bitawan. The message of God, kailangan nating pakawalan ng lahat ng tampo, lahat ng sama ng loob, kung ano pa man ang nasa puso mo, kailangan mong pakawalan ito at ibigay lahat sa Panginoon. Meron ka bang pinagdadaanan sa buhay? Whatever it takes, the Word of God says, tayo'y manatili sa Kanya. Huwag na huwag nating hahayaan na yung mga pinagdadaanan natin sa buhay ang siyang magpukontrol sa atin. Paghayaan natin na sila ang ating kukontrolin sapagkat tayo ay mananatili na maglingkod sa Panginoon. Nanlalamig ka na ba sa iyong paglilingkod sa Diyos? Hindi ka na ba katulad gaya ng dati na napakainit mo na maglingkod sa Panginoon? Kapatid, kung ikaw ang ganong tao, it's time for us to renew your vision, to renew your love to God. Upang sa ganon ay mas lalong maranasan mo ang kapangyarihan, kabutihan ng Panginoon sa buhay. Salamat sa Diyos sa kanyang mensahe dahil patuloy niya tayong pinapaalalahanan ng mga bagay na dapat natin gawin upang tayo ay patuloy at patuloy na maglingkod at magpuri sa Panginoon. Panginoon, sa hapon ito, maraming salamat sa iyong mga salita namin pong napakinggan. Salamat dahil patuloy mo kaming pinapalalahanan na kami ay kailangan manatili sa inyo. Whatever happens, whatever things, whatever trials namin nararanasan, huwag na huwag kaming give up at huwag na huwag kaming bibitaw sa inyo. Panginoon, batid mo ang laman ng aming mga puso. Kung meron ka pong nakikita sa aming mga puso na hinanakit because of past, kung meron ka pong nakikita sa aming mga puso na meron pong tampo, meron pong galit, ngayong oras na ito, amin po itong ibinibigay sa inyong lahat. Pinapakawalan namin ang lahat ng ito at palitan mo ito ng kapayapaan, kagalakan, Panginoon. And Lord, through the help of your Holy Spirit, patuloy mong pagningasin, patuloy mong pag-apuyin ang aming pagmamahal sa inyo katulad ng dati, Panginoon. Kung meron mang nanlalamig, nanghihina sa mga sandaling ito, Panginoon, pagningasin mo ang apoy ng kanyang pagmamahal, pag-alawin mo ang apoy ng kanyang pagmamahal sa inyo, Panginoon, mula sa oras na ito. Salamat sa iyong salita. Salamat sa iyong lingkod na siya mong ginamit. Salamat ng maraming, Panginoon. At nawa, Panginoong Isus, patuloy ka pong kumilos sa aming mabuhay. Salamat po. We give you all the glory. We give you all the praises, thanksgiving, and